my apology for being late dahil sa maraming ginawa, maraming trabaho. Pag gano'n pa man, alam ko po na ang marami sa inyo ay naririto nung nakaraang Wednesday. Ano po? Natatandaan niyo ba yung lesson ko ng Wednesday? Kasi ako po'y naniniwala na lahat tayo ay sumampalataya na sa Panginoong Jesucristo. Bagamat ang meaning ko po, may mga ilang question marks sa isip ko na yung ba talaga'y totoo? Totoo ba talagang tumanggap? Kasi meron pong sinabi sa Bible ay ganito, by their fruit ye shall know them. Hindi niyo po mas nakikilala yung talagang totoong tumanggap sa kung ano yung kanyang sinasabi. Madali po kasi ang magsalita. Madali ang sabihin, ako'y Kristiyano na. Pagkabat yan ay unang hakbang because nasasabi natin na talagang tayo ay nakakaunawa. Posible kasing nakaunawa pero hindi naligtas. Nakaunawa lang, naunawaan mo. Sinabi nga ng Hebrews chapter 6, di ba? Minsay naliwanagan. So, hindi porke naunawaan mo, ginawa mo. Kasi bakit? Dahil ang totoo pong naligtas ay nagbubunga. Kaya tama ang Bible, by their fruit, ye shall know them. Pwede yung sinasabi ng bibig ay maganda, pero yung ginagawa mo sa araw-araw ay kabaliktaran ng sinasabi ng bibig mo. So, mahirap po yan. Kaya hindi ko po kayo pinagsasawaan. Kasi gusto ko dumating kayo sa punto na talagang lumalim, lumago, at nagbunga. Alam niyo, ang pinakapangit sa taong naghahasik ng binhi. Alam niyo yung naghahasik ka ng binhi. Sino sa inyo nakapagtanim na? O nasubukan ng magtanim? Ayun. Ano ba yung mga nakitanim nyo na? Anong halaman? O palaya? Palay, hindi nga. Kayo ba taga-Bohol? Ay, kaya pala. Kaya si Jen marunong din, ano? Alam niyo yung awit na magtanim ay bibiro, ano? Sa palay lang yun eh. Paghapon, diba, ano? Alam niyo yung pinakamasakit sa isang naghahasik ng binhi? Yung umaasa siya na isang araw magbubungan. Pero bumibilang na ng taon, wala pang bunga. Nakukuha niya? Yan po yung isang masakit. Parang umaasa ka na sana isang araw yung mga naihasik kong binhi ay magbunga. Masarap po kasi, alam niyo yung pinakamasaya sa isang naghahasik ng binhi? Ano ang pinakamasayang sandali sa isang taong naghahasik ng binhi? Yung nagtatanim. Bigyan niyo nga po, isa mga nagtatanim, ano ang pinakamasayang sandali kapag kayo'y nagtatanim? Anong moment yan? Pag umaani na. Ano ha? Masaya na yon. Kasi bakit? Yun naman talaga ang pakay. Ano? Hindi ka naman nagtanim para magtanim at maghasik. Nagtanim ka para umani. At kung hindi ka humaani, parang mabigat sa kalooban. Ano ba itong naitanim ko? Bakit parang hindi nagbunga? Ano? Pangalawa, alam niyo ang isa sa pinakamasarap mga kapatid sa nagtatrabaho. Lahat kayo nagtatrabaho, di po ba, no? Meron pa ba rito nagtatrabaho ng libre? Taas niya kamay. Basta andito nga ako, di pa ako nakakasweldo ni minsan eh. Taas niya kamay. Wala, ano? Tsaka wala ka naman, talagang hindi ka naman kasama sa listahan na si sweldo. Nagtatrabaho ka lang, hindi para sa sweldo. Meron ka? Wala, ano? So sa mga katuwid, nagtatrabaho tayo ng may iisang laman ng puso natin. Alam, parang doon tayo nakatingin na yung tiyaga natin araw-araw, yung hirap natin. Kanina, mabigat ba yung ginawa ng mga lalaki? Mabigat ba yan? Kasi kung nakita ko, basa yung likod ka rin, basa yung pantalon. Sabi ko, mukhang mabigat nga yung video natin. So, yung pagpapagal mo, yung pagod mo,
Alam ko, siyempre, kapag nagtatrabaho ka, may mga sandaling tutong ka na, pero hindi pa oras ng break time. Ano? Ako, may malaking question din yan. Ha? Kasi bakit? Ngayon lang kasi ako nakakakita na coffee break, pero ang iniinom hindi kape. Okay, coffee break muna, tapos ang iniinom hindi kape. Malaking katanungan sa akin yan. Ano? So, pero ano pinakamasayang sandali sa inyo? Kayong mga trabahador, ano pinakamasayang sandali sa inyo? Ano na? Ay, kapag sumisweldo na kayo, ano? Yung ngiti nyo, hindi na maipaliwanag, ano? Talaga namang, tsaka lahat kayo magpapalmalapit na yung sweldo, friendly na, ano? Parang lahat ng galit mo na wala sa buhay. Ano? Na kahit kabibreak mo lang sa girlfriend mo, bakit masaya ka kasi sweldo? Ano? Nakakayanin mo yung bigat ng damdamin sa nangyari dahil sweldo na bumukas kahit nag-break kami ngayon. Ano? Kaya, ganun din po lahat po tayo, mga kapatid. Nakatingin po tayo sa ano yung magiging bunga ng ginagawa natin. Kasi lahat po, alam niyo po ba, makinig kayo sa akin. It's not about yung pagod. Hindi po yung pagod. It's not about hirap. Mahirap ang ginawa. Tandaan nyo, you don't complain kasi mahirap. You don't complain kasi napagod. Listen. Because yun na ipapahinga yun. Yung pagod na ipapahinga yun. Yung hirap na pagtsatsagaan yan. 1 inch at a time, katulad ng binuhat nila kanina, napagtsatsagaan yan. Pero may isang bagay sa buhay mo that you cannot buy back anymore. And that is the worst thing that you must treasure, that you have given it, pero you cannot buy back anymore. Sulti ko nga, yung pagod na ipahinga mo yan. Pagkatapos mo pahinga, hindi ka na pagod. Yung gutom na ikakain mo yan. But something that you have lost and it is lost forever is the time you have given that you cannot buy back anymore. Wala na po tayo magagawa diyan. Which in fact, once you have given your time, that becomes a memory anymore. You can only go back as a memory. But that is already spent. Tapos na po siya. Naibigay nyo na. Kaya alam nyo, pag binigyan kayo ng oras, I'm not giving you my gift or my talent. Okay? Hindi lang talento ko binibigay ko sa inyo. Kasi kaya kong magturo kahit nasa ang lugar ako. Hindi lang yung kakayanan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Listen to this. I am giving you my life. Buhay ko po ang ibinigay ko sa inyo. Why? Because the time, my time that I shared to you, I cannot retrieve that anymore. I can make that as my memory, but I cannot retrieve that anymore. Nakukuhan niyo. And listen, I don't just spend my time for nothing. Believe me, I can do better things with my time. I can write books. By the way, ang ituturo ko po sa inyo ay librong isinulat ko mismo. I am the author of this book. Okay? And I can write books. In fact, pag ako walang ginagawa, nagme-meditate ako. Bago ako matulog, let's say tulog na ako. Nagkikinig ako ng audiobook pero tulog ako. Part ng habit ng buhay ko yan. Tutulog ako ng alauna na madaling araw. Dahil exhausted na yung katawan ko, pagod na. So I listen to my audiobook habang natutulog. Because ayaw kong masayang yung oras ko at yung buhay ko. I'm trying to take advantage of my time. So, again, uulitin ko. The very question, you
Yung pagkakaiba nyo sa akin at sa inyo is that we look at time on a two different perspective. Iba the way i-handle mo ang time mo, iba the way i-handle ko ang time ko. Okay? Now listen to this. Even if you will pay me 100,000 a month to give you my 8 hours of my time daily, I will not sell my time. No, kahit bayaran niyo ako ng 100,000 a month, Pastor, bibiling ko ang 8 oras mo araw-araw. 6 days a week. So may 1 day ka na hindi ko ibibenta yung time ko. From 8 to 5. That is 8 hours a day. 6 days for 1 week. And you will pay me 100,000 for a month. I sell to you my time in a very cheap amount. Napakamura ng oras ko na ibibenta ko sa iyo. Pastor, batid bayaran kita ng 200,000 sa oras mo. Mura pa rin ang bayad mo sa oras ko. Because one, my time is priceless. You don't pay my time. Okay? Because I can earn millions with my time. So, the two different things before I start my lesson. The different thing between the poor and the rich is one thing. How they value their time. The poor people, they sell their time. The rich people, they buy more time. As much as they can buy. Why? Because the rich has a mindset of multiplication. Ang ibig sabihin nun, I need to multiply my time. And I can only do it by buying more time from other people. Bayaran ko oras mo, bayaran kita nila. That's how the rich become rich. And how the poor become poor. Because they always sell their time. Bayaran niyo ako. Bibigay ko oras ko sa iyo. Sabihin mo gusto mong ipagawa sa akin. Basta't bayaran mo lang ako sa oras ko. You are a slave the day you sell your time. Okay? Now, I give my time to you voluntarily. Ulitin ko, the most, if people can buy my time for 200,000 a month, I share to you my time voluntarily. To me, it's priceless, but I give it to you for free. Nakukuha niyo? And the worst reaction, and the worst thing, is that you don't value it. Nakuha niya? To you, it's just a part of this company that I am required to attend. That's how you see it. So that's why you are poor. The right thing is that the moment I start valuing my time, I can appreciate others' time. Tandaan ko na nakipag-usap ko sa isang bilyonaryo. I only asked 30 minutes of his time. And he gave it to me. So, may orasan pa kami dalawa eh. Parang chess eh. Nakatahimik yung usapan namin eh. Nung natapos na yung 30 minutes, sabi niya, okay, we're done. At pinamayan niya ako, pinamayan ko siya. So, it's done deal between you and me. But I asked for another 10 minutes of his time. Tumingin siya sa rilo, sabi niya, Pastor Edwin, I am earning 6,000 pesos per minute. Per minute. So, ang isang minuto ko ay 6,000 pesos. You are asking for 10 minutes. Are you willing to pay 60,000 for my 10 minutes? I said no. Then we need to part way. Go your way, then go my way. I still have things to do. Now, that's how they value their time.
Nakuha niya? And I wish tonight I can share to you the thoughts. Kasi bakit? Ang sarap dahil ibinigay ko na ng libre oras ko eh. Nakuha niya? Hope you value. Because if you cannot value your time, you will not value my time. Nakuha niya? Eh, oras mo nga. Walang pakialam mo dyan sa oras mo. You just simply spend your day for nothing. So you don't even care if I spend my time for you. Nakuha niya? But the moment na turuan ko kayong value your time, you will appreciate other people's time. Kasi bakit? Yung tinilala mo ginagawa sa Pastor Edwin. So kaya naman na andito yun kasi ganun hindi ko. Okay? I expect result. When I plant the seed, I expect a harvest. Are you with me? Huh? Kasi bakit? I don't know. Somehow, kasi naniniwala ako kapag nagtuturo ka ng salita ng Diyos, maganda. Okay, so last Sunday, anong tinuro? Last Wednesday, anong itinuro ko? Who can remember? We talk about salvation. Okay? Continuation po to. Actually, maraming nag-request sa akin, Pastor, pwede po isulat po yan as book. Bagamat nasa libro ko po yan, pero may grupo na nagtatanong na sasagutin ko lahat ng mga paliwanag ng reform. Bakit sila mali? Okay? But one of the sabihin ko na in a word, in a term na masakit, one of the greatest deception of the Reformed theology is when they say salvation is by grace alone. Remember, tinuro ko yan nung nakaraan. Kaya ngayon pa lang, ini-introduce ko na sa inyo. At gusto ko, bigyan niyo ako ng konting attention niya. Okay? Because we will talk about salvation para maintindihan niyo bakit ako naligtas. Pastor, bakit ako ligtas? Kasi lahat tayo tumanggap sa Panginoong Jesus. What is the main point that I shared to you last Wednesday? Salvation is in Christ alone. That is not debatable anymore. Because ang ginamit ko ay Acts 4:12, there is no other name given under heaven whereas we might be saved. So, salvation is in Christ alone. Hindi mo tayo pwede pumunta sa langit maliban kay Kristo. So, let me show you because napakahalaga po yung cross. Ito buburahin ko din, pero sa ngayon, may gusto akong ipakita dito. Ayan. Ito po ay picture na kung paano ang Panginoong Jesus ay namatay sa cross. Okay? Pero may mga bagay na hindi tayo nauunawaan. So, gagamitin ko itong kikinig, para nakikita ng lahat. Okay, so when we speak of salvation is in Christ alone, lagay natin dito. Okay. Ano yung talata na ginamit natin dito? Acts 4:12. Tama, di po ba? Paano nga natin yun? Ngayon, may nagsasabi salvation is by grace alone. Hindi po. Okay? Yung dalawang bagay na ito yung ginamit ng Biblia na nakasulat. Okay? Yung dalawang katangian o ang tawag po dito ay attributes of God. Pag sinabi kong attributes, ito po ay katangian ni Kristo. Okay? Ito po yung tinatawag nating mercy. At ito yung tinatawag nating grace.
Okay. Ito yung dalawang talata na binanggit mismo ng Biblia para tayo maligtas. Okay. Ang mercy, siguro baguhin ko para maging mas maliwanag. Dito natin ilagay sa mercy. Dito natin ilagay si grace. Yan. Ito yung dalawang... Bakit ito? Naalala ko, may nakikipag-usap sa akin, lahat ng nakatangian ng Diyos may bahagi sa kaligtasan. Now, dapat nakastipulate sa Bible, nakasulat sa Biblia. Saan nakasulat na yung mercy ay may kinalaman sa kaligtasan? Titus 3:5. Titus. Oh, tinuro ko nakaraan, ha? Okay, good. At least narinig nyo kayo. It's giving you the visual na yung pala yung cross. Kaya ito lang yung dalawang talata. Okay? Saan nakasulat yung grace? Ephesians 2:8. Yan. Kaya pag sinabi natin grace alone, hindi na po siya cross. Kalahati lang siya. Now, ito po yung maganda. So, hinati na natin sa gitna. Baguhin ko para medyo pag tinuturo ko na, maiintindihan ninyo. Okay? Dito natin ilagay si Titus. At dito natin ilagay si Grace. Ephesians 2:8. Yan. So, nasa gitna. Salvation is in Christ alone through the mercy and the grace of God. Na-define ko ba sa inyo yung term na grace at mercy? Na-define ka, no? Na ang mercy, ano meaning nga nun? If you can still recall, sino ba ang may mga photographic memory? Mercy, God remove what we deserve. Ayun, thank you so much, ma'am, ha? That proves the fact that nag-sink in. Alam niyo, grade 6 ako, may dalawang blackboard na point. Pinasulat, o bukas, i-memorize niyo, ha? Magsasite kayo. Kinopya ng mga classmate ko, hindi ko siya kinopya. Hindi ko siya sinulat. Minemorize ko ng oras na yun. Yung buong yung dalawang blackboard. O, kinabukasan, ako lang nakapag-recite ng point. Kasi bakit? You need to understand paano yun. I can really do that. Nung teacher ako nung high school, sabi nila, o ito, sa blackboard lang, o i-memorize nyo. Nagreklamo mga estudyante. Sir, hindi namin kaya yan, sabi niya sa kanang teacher. Nadinig ko pagdaan, kami may-ari ng school. Sabi ko, anong kinocomplain? Sir, hindi namin kaya i-memorize yan, tapos mamaya na. O, tinuruan ko sila. Sabi ko, sige, kunin niyo yung buod ng lahat ng yan. Tingnan niyo, tapos binubura ko yung mahalagang salita. O, isite niyo ulit, ano yung salitang mawala. Tapos, binura ko ulit yung panibagong salita. Hanggang sa binura ko lahat, hindi na kuha nila. O sabi ko, wala pa tayo 10 minuto, memorize nyo na. Pero, nagpo-complain na kayo. Sabi ko sa kanila. O tuwang-tuwa sila, sabi niya, sir, ang dali lang palang mag-memorize. Exactly, that's the point. Okay, so tama po yun. Mercy, sulat mo rito, ha? God, ano? Remove what we deserve. Now, bilang mga tao, okay, ang biyaya ng Diyos ang nag-aalis ng mga bagay na karapat-dapat tayo.
Kasi ang biyaya, ang awa ng Diyos o habag ng Diyos. Now, ano kung ako ay tumanggap na sa Panginoong Hesukristo? Ano yung mga bagay na dahil sa awa ng Diyos, inalis niya sa atin? Okay? Tingnan niyo po Eto, dahil sa habag ng Diyos, let me enumerate. Ito wala na ito nung nakaraan. Ito yung mga bagay na dahil sa habag ng Diyos, nangyari. 1. We are forgiven. Pinatawad tayo ng Diyos. Kapag kayo napatawad, ano ang nawawala? Kasalanan. Pero, dahil ito ay mercy of God, uulitin ko, mayroong isang gagawin ang isang individual para ibigay ng Diyos ang kanyang awa. Ano po yun? Mercy requires repentance. Sinabi po ng Bible yan. So yung repentance, mga kapatid, ay kinakailangan para bigyan ka ng awa ng Diyos. Hindi maaaring kaawaan ka malibang magsisi ka. Ibinibigay lamang ang awa ng Diyos sa isang repentant sinner. May nagtanong sa akin, Pastor, ang repentance po, change of mind. Yan po yung meaning, pagbabago ng isip. So, tinanong ko siya. Tama naman. Tama naman. Pero saan magbabago ang isip mo? Ulitin ko. A repentant sinner must express, show, or must manifest a change of mind. Nagbago ang isip ko. Saan ka nagbago? Paano nagbago ang isip mo? Okay. Number 1, from being self-righteous. What is a self-righteous? Ang taong nagsasabing wala akong kasalanan. Then you change that mind from being a self-righteous to admitting that you are a sinner. Yung aminin mo na ikaw ay isang makasalanan, that is already a proof that you have changed your mind. Kasi everybody is a self-righteous individual. Di ba? Pag sinabihan mo, makasalanan ka, nagagalit tayo. Bakit? Pumatay na ba ako? Wala pa naman akong pinapatay So we can never admit that we are sinners. Minsan, pag sinabi mo, kapatid, lahat tayo makasalanan, baka ikaw lang. Siguro yung mga makasalanan, yung mga nakamulungdong. Parang lagi natin sinasabi, hindi ako makasalanan. No, that is a self-righteous attitude. The first step is to admit that you are a sinner before God. Kasi ang liwanag naman ng Psalms 51 verse 5. Ang sabi ng Psalms 51 verse 5, I was shapen in iniquity and in sin did my mother conceive me. Nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, makasalanan ka na. Ikaw ay nagmana ng kasalanan mula kay Eva at kay Adan. Na ipasa sa iyo ang kasalanan yan. Let me show you the verse. Punta ka sa book of Romans chapter 5, verse 12. Kasi sinabi na ho ng Bible So that is the word repentance. When you repent, you are appealing to the mercy of God. Pag ang tao nagsisisi, siya po ay gumagawa ng appeal sa mercy of God.
Kaya ang paghingi ng kapatawaran ay pagsamo. Ano bang magandang term? Sino nakakaunawa ng salitang pagsamo? Pakikiusap. Pagmamakaawa. That's a good term. Nagmamakaawa ka. O di ba, pag nakagawa kayo ng kasalanan, halimbawa, nahulihan ka na pini-spray mo lagi yung pabango, kaya kalahati na lang siya. Sample lang yan, hindi naman siguro ang malaking kasalanan yun kasi nakita ko yung iba sa inyo, pag salita, mabango yung hindi mo, wala. Tinutog ka, kaya pag tumitigay siya, mabango. Madali mo namang malaman eh. Ano? Okay, ngayon, now listen to this. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Dahil po kay Adan nakapasok ang kasalanan, na ipasa ang kasalanan. O let's say, nahuli kayo. Nakagawa kayo ng pagkakamali dito sa kumpanya. Eh, hindi mo inaamin. Hindi ako gumawa nun. No, that is self-righteousness. Siya gumawa nun, hindi ako. No, hindi ka pwedeng bigyan ng habag o patawad. Bakit? Hindi ka naman umaamin. Kaya ibibigay sa iyo yung awa kapag umamin ka at humingi ka ng kapatawaran. Patawad po, ako po talaga ang gumawa. Natukso lang po ako kasi kailangan ko po. Kasi magre-regalo ako sa girlfriend ko, kaya nagnakaw ako ng pabangong pang babae. Eh, mahal na mahal ko siya eh. Di ba? Inaamin ko po, humingi po ako ng tawad, huwag niyo po akong tanggalin. Yung paghingi mo ng tawad, sumasamo ka sa hawak ng tao, nakaawaan ka niya. Di ba, no? Pag natanggal po ako dito, wala na po akong sweldo. Ang nanay ko po nasa ospital. Di ba? 3 kapatid ko, mongoloid. Wala akong bubuhay sa kanila. O, di ba? Inikwento mo na. Ang tatay ko po may sakit pa sa puso niya. 2 po pamilya niya. Kaya hindi ko. Hanggang sa kaawaan ka ng may-ari. Ano? Yan pa sinasabi mo, opo, ako nga po, muntik nung maging mongoloid, naging normal lang eh. Isang araw na lang, kung kinulala ko, mongoloid na rin ako eh. Di ba? Yang ginagawa mo, sumasabog, nagmamakaawa, okay? Na nagkamali ako, patawarin niyo po ako. Now, kapag maawain at mahabagin yung may-ari, sige, wag mo na uulitin yan na. Makakabalik ka na sa trabaho mo. Yun yung awa. Okay? That is the mercy. At pag mercy, bago ka patawarin, dapat mag-repent ka. Hindi ko kasi ibibigay sa iyo ang habag ko until mag-repent ka. Ngayon, pag ikaw ay nagsisi, halimbawa, nagsisi ka na, kinaawaan ka ng habag ng Diyos. Ano ngayon ang mangyayari? Okay? Dahil ikaw ay kinaawaan, ikaw ay pinatawad. Nung pinatawad ka ng Diyos, makinig ka sa akin, you will be removed from darkness. Aalisin ka niya sa kadiliman. Okay, let me give you the verse para sa ganun ay kasi hindi nakalagay dito sa aking aklat eh. Okay.
Ephesians chapter 5, verse 8. Sabi ng Bible, "For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light." Now, ito sabi, sa Colossians chapter 1, verse 13, "Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of His dear Son." Okay, sa mga tuwid, nung tayo ay kinahabagan ng Diyos, kasi ang buhay po natin madilim, tayo po'y nabubuhay sa kasalanan. Pag sinabi natin madilim, ang ginagawa po natin ay puro kalokohan. Di ba? Lahat ng kasalanan, gusto natin dilim. Ano? Pinipilit natin itago. Kasi bakit? Nabubuhay sa kadiliman. Pero nung ikaw ay makakilala na kay Kristo, pinatawad ka na ng Diyos, aalisin ka po niya sa kadiliman, ilalagay ka niya sa liwanag. Alam niyo mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano na, mabuhay ka na nasa liwanag. Yung mga bagay na ginagawa mo sa dilim, tigilan mo na yan. Ano ka na ng kaliwanagan? Ha? Yung mga nasa cellphone mo, dapat mo nang burahin, pakibura na. Ha? Kasi ang sabi ng Bible, ang sino man na kay Kristo ay bago ng nilalang. Lahat ng mga bagay, yung mga bagay na mali, nagsilipas na yun. Narito siya ipawang naging mga bago. So, dapat nagpapakita po tayo kasi bakit pinatawad ka na ng Diyos? Yung nagsisi ka ng kasalanan mo, pinatawad ka. Humingi ka ng habag ng Diyos, kinahabagan ka. So, pinatawad ka. Ang habag ng Diyos, inalis ka niya sa kadiliman, dinala ka niya sa kaliwanagan. Kaya tayo mga kapatid, ay nabubuhay na po ng may liwanag ang buhay natin. Ha? Okay, pangatlo. Okay. Dahil ikaw ay kinahabagan ng Diyos, yung pangatlo, inalis niya yung eternal death. Okay, remove. Okay. What is an eternal death? Ang eternal death ay impyerno. Ang nag-alis sa'yo sa impyerno, habag ng Diyos. Kung hindi ka kakahabagan ng Diyos, hindi ka maaalis sa impyerno. Lahat po tayo, nung ipinanganak makasalanan, papunta tayo lahat sa impyerno. Alam mo ba na, eto, halimbawa, walang baklang papasok sa langit. Yan yung mga nakatago, yung mga tabi na nakatago sa Isaiah. Nasa bahay, sinusukat niya ito. Yung pag nasa pamong, lalaki. Ano, di ba? Ang rusko. Kasi nakatago pa sa closet. Ano? Pagsisihan nyo na yan, wala akong baklang papasok sa langit. Kasalanan na po yan. Okay. Gusto mo, kasalanan ng lalaki ako, kiss ako, kiss. Sabihin ko sa'yo, American natin. Kailan na dito si Rodney? Ha? Kilala niyo lang? Sa mga bata ngayon, hindi na yun. Hindi ko napunta nila si Aisha. Sige. Aisha. Sige, iskera ko yan. Sige ka. Yan. Hindi ko kilala. Ano pangalan na? Aisha, sige. Ayan.
Honestly po, maraming po papasok sa langit na tomboy. Hindi po ako galit sa tomboy, mahal ko sila. Hindi po ako galit sa bakla. Anong tamang salita? Kasi kung sinabi kong mahal, baka mag-I love you din. Ginagalang mo sila. So, sa mga tuwid, hindi itong disrespect. Kasi kailangan kong isite ang Bible. Na hindi mo makakapasok ang bakla, hindi makakapasok. Mahal ng Diyos ang bakla, mahal ng Diyos ang tomboy. Okay? Pero yung pagmamahal na yan, kinakailangan pagsisihan nila yon. Kasi kontra sa Diyos yun eh. Okay? Gusto ng Diyos silang dalhin sa langit. Pero magagawa lamang ng Diyos yun kapag nagsisi sila. Kasi kailangan pagsisihan niya. Na kung wala kang balak pagsisihan niya, eh hindi ka pwedeng patawarin ng Diyos sa mga ginagawa mo yan. Okay? O sa mga kalalakihan na ang girlfriend tatlo. May anak may girlfriend dito sa isot pa, may girlfriend pa doon na kapitbahay niya. Itong malungkot. Ang tawag namin sa ganun, chick boy. Chick boy yun. Pag sinabi mong chick boy, pwede sa chicks, pwede sa boy. Kasi may bating-bating boyfriend niya. Kaya chick boy. Okay. Eh, papunta ng Pierre po yan. Yung chick boy. Pagsisihan nyo na yan, ha? Ayun mga chick boy. Tayo ay faithful. Faithful lang sa isa. Okay? Isa lang. Oh. Yung eternal death, yan po yung hell. Impyerno po yan. Okay? At dahil ikaw ay eternal death was removed. Ngayon, dahil sa awa ng Diyos, tama, natin na binabudget ko lang yung oras ko para makapos ko ng alas 5. Ha? Okay, dahil sa awa, tandaan niyo po, lahat ng ito ang nagbigay sa iyo mercy. Hindi po yung grace, mercy. Kasi God removed what we deserve. Lahat na, deserve natin ang magpunta ng impyerno kasi makasalanan tayo. Pero nung tayo ay pinatawad ng Diyos, inalis niya tayo sa kadiliman at inalis niya tayo sa impyerno. Okay? Ngayon, ano yung pang-apat? Shortage na shorten na to, shorten. Para hindi naman ako makukusa ng oras. Ito yung maganda. It is the grace of God that gives us eternal security. Ano yung eternal security? Tandaan niyo po ang sinabi ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish. Ang the word eternal security, hindi ka na pupunta ng impyerno. You are eternally secured. Kasi inalis ka na niya, inalis niya yung eternal death. Ang eternal security, ang nagbigay po niya mercy of God. Okay, so maliwanag yan. Okay, Titus 3:5. Na-save tayo sa mercy of God. Pero yung save doon, ang tinutukoy niya, impyerno. Inalis niya tayo sa impyerno. Ito ay sa mga nagsisi, at sumampalataya sa Panginoon. Ngayon, dito tayo sa grace. Ano ang meaning ng grace? Ay, ang galing ni Ate. Sa susunod, yung mga nakakasagot, bibigyan ko ng premyo yan. Ha? Halimbawa, nakasagot si Ate, bigyan ng isang palakpak.
Yun. Thank you sa isang palakpak na yan, ha? O sa susunod, magbibigay kami ng candy. Chocolate, Hershey. Kasi 5 taon na yun, nag-chocolate, pamaumbos-umbos eh. Okay, ano ang meaning ng verse? The grace? God. Nice. God gave what we don't deserve. Now, ito naman yung mga bagay na hindi ka naman karapat-dapat dito kasi makasalanan ka. Hindi ka pwedeng bigyan ng biyaya hanggang hindi ka binibigyan ng habag. Kasi bakit? Kasi ang habag ang magbibigay sa iyo ng kapatawaran. Pwede ba kitang bigyan ng regalo? Halimbawa, nagnakaw kayo dito, nakahuli kayo, nagnakaw. Hindi ka pa napapatawad. Dahil nagnakaw ka, may bonus ka. Baka lahat kung si pagnakaw yan. Hindi mo pwede bigyan ng biyaya yung, di ba? Nagnakaw na, binigyan mo pa ng bonus, hindi mo deserve ang bonus, magnanakaw ka eh. Nakuha niya, makasala. So, ang grace ko, binibigay lang sa pinatawad na. Grace can only be given to be forgiven. So, ano naman yung grace na yan? Okay, dahil ikaw ay napatawad. So, it is the grace of God. Ano naman yung ginawa ni Grace? Sino ba dito pangalan Grace? Hello? Walang Grace, ano? Pangalan Mercy. Tuloy po kayo. Tuloy ka Grace, tuloy ka Mercy. Saan kayo galing? Sa pagkain? Gusto ko yun. Okay. Thank you. Okay, so nakita nyo na ha? Una mo nang ibibigay ang mercy para ikaw ay mapatawad, maalis sa kadiliman, maalis sa kamatayang eternal which is hell, at mabigyan ka ng eternal security. Ngayon, napatawad ka na. Yung kaligtasan na binanggit ng Ephesians 2:8, for by grace are ye saved. Eto na yun. Pag napatawad ka na, doon ka palang bibigyan ng biyaya. Ano ang ginagawa ng biyaya? Number 1, magiging sons of God. Saan yun? Yung bibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Anong talata yun? John chapter 1 verse 12. Kasama ko kayong tumito. Nakatuwaan na. Okay. Ngayon, John 1:12. Ano sabi ng John 1:12? But as many as received Him. Tandaan niyo po kung ang kailangan ng mercy ay repentance, ano ang kailangan ng grace para ibigay sa iyo? Faith. Acts 16:31. Ano sabi doon? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Yung believe na yan ay faith. Sa mercy, kailangan ng repentance. Sa grace, kailangan ng faith. Hindi ko pa dinidefine ang meaning ng repentance, hindi ko pa dinidefine ang meaning ng faith. Pero right now, para ito po ay kabuuan ng kaligtasan. Hindi pwede isa rito mawala. Isa lang rito mawala, hindi ka saved. Wala kang repentance, may faith ka, hindi ka saved. Kasi repentance will appeal to the mercy of God,
Para ka mapatawad, para alisin ang sa kadiliman, alisin ang kamatayang walang hanggan, at bigyan ka ng eternal security. Kailangan mo ng faith, ng Ephesians 2:8. Ang Ephesians 2:8, through faith eh. Ang Titus 3:5, through the washing of the regeneration. Pareho silang true. Magkaibang kaligtasan tinukoy, pero pareho through sa pamamagitan ng. Kaya yung Titus 3:5, not by the works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us through the sanctification, through the washing of regeneration and renewing of the Spirit. Yung washing po dun is blood. Ito namang Ephesians 2:8, for by grace are ye saved through faith. Yung salitang through sa pamamagitan ng. So, kung hindi ka mananampalataya kay Kristo, una kang magre-repent para matanggap mo ito. Kung repentance lang na hindi ako nag-faith, hindi ka pa rin saved. Eh kung nanampalataya ako, hindi naman ako nag-repent, hindi ka pa rin saved. Because you need to appeal to the mercy of God and you need to appeal to the grace of God. It is the mercy of God that will forgive you and remove you from darkness and bring you and remove the eternal death and to give you an eternal security. It is the grace that will give you the power to become sons of God. Pangalawa, okay, it is the grace that brings you to life. Ang biyaya ng Diyos ang nagdala sa atin sa kaliwanagan. Kaya transition po yan eh. Okay? Pangatlo, shorten ko na. Okay. It is the grace of God that gave us the eternal life. Pastor, ang eternal death, impyerno. Ang eternal life, langit. Naprika mo kuha niya? Kapag pinag-usapan natin ang eternal death, we are talking of hell. Pag pinag-usapan natin ang eternal life, we are talking of heaven. So kapag pinag-usapan pala natin ang mercy, inalis ka sa impyerno. Kapag pinag-usapan natin ang grace, dadaling ka sa langit. Ang deserve natin, hell. Inalis niyan ni mercy. Hindi natin deserve ang heaven, ibinigay yan ni grace. Pero bago niya maibigay ang langit, kailangan mo na maging anak niya. Kasi ang langit para lang sa anak niya. Kung hindi ka bibigyan ng power to become sons of God, hindi ka pwede makapasok sa langit. Kasi yan ay para sa kanyang anak o mga anak. So, dahil nanampalataya ka kay Kristo Jesus, ibibigay niya ang kanyang biyaya, at ang biyaya niya, hindi mo deserve ang maging anak niya, ibinigay niya. Hindi mo deserve ang daling ka sa kaliwanagan, ibinigay niya. Hindi mo deserve ang eternal life, ibinigay pa rin niya. Kasi, grace is God gave what we don't deserve. Ngayon, etong maganda. Kung sa mercy, binigyan ka ng eternal security. Pag sinabing security, hindi ka na pupunta sa impyerno. Ano naman ang ibinigay ni grace? Binigyan ka niya ng eternal assurance. What is an eternal assurance? Now, pag namatay ka, siguradong pupunta ka sa langit. Eto sa mercy, binigyan ka ng eternal security. Kapag namatay ka, hindi ka na pupunta ng impyerno.
Kasi pinatawad ka na ng Diyos. Si Grace, binigyan ka niya ng eternal assurance na kapag namatay ka, pupunta ka sa langit. O sabi ng Bible, balik tayo sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have eternal life. So the word salvation simply means that you will never go to hell and God will bring you to heaven if you die. Pero ito ay ipinangako lamang ng Diyos doon sa nagsisi to appeal to the mercy of God at doon sa sumampalataya to appeal to the grace of God. So, ang tawag sa kabuuang ginawa natin, salvation. Ito ang meaning ng kaligtasan. At sa lahat sa inyo na nagsisi at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, lahat ito ay nangyari at mangyayari. Ito naman, nangyari na to. Ito, yung iba dyan, mangyayari ka lang. Siguradong pupunta ka sa langit. Kaya kung ikaw ay bakla na nagsisi ka, dapat hindi ka na bakla. Basta bakla binabanggit, wala ba na may bakla dito? Ano? Tintimin mo na lang sa sarili mo kung tinamaan ka. Ha? Huwag kang magre-react, mabibisto. Ha? Huwag magre-react. Huwag kang mabumilan. Ha? Mabuti na yung halang sabi yung umuto, umamin na, bibigyan ko ng 90 na grade sa estudyante. Mabuti kasi na, ilita siya doon sa amoy ng putot eh. Sabi nun, pero sige, yung umuto, umamin na lang, bibigyan kita ng 90. Baka walang pumigil po. May nagsalita sa gawin niya na po 100. Sabi ni isa, bakit? Ito main na po. Naging napuunod pa lang yun. Ngayon ko iba na eh. So dapat ng 100 ko po yan. Okay, so ngayon, naiintindihan niyo ako. Yan. So sa mga tuwing, mali po yung grace alone. Ang kaligtasan kasi, we don't only speaks of heaven. Salvation includes removing you from hell. And the attributes that is needed for you to be removed from that eternal penalty or punishment is the mercy of God. Kaya salvation is in Christ alone, through the mercy and the grace of God. Through repentance and faith. Okay? Mercy is through the washing of the blood of Jesus. Grace is through the giving the power to become the Son of God. Sa mercy, pinatawad ka. Sa grace, ginawa kang anak. Sa mercy, inalis ka sa kadiliman. Si grace, dinala ka sa liwanag. Sa mercy, inalisan ka ng eternal death. You shall never perish. Sa grace, binigyan ka ng eternal life. Sa mercy, nagkaroon ka ng eternal security that you will never go to hell if you die. Sa mercy, binigyan ka ng eternal assurance that if you will die, you will go to heaven. Kaya iba ang eternal security, iba ang eternal assurance. We both have the eternal security and the
eternal assurance. I am eternally secured that I will never go to hell anymore. And I am eternally assured that I will go to heaven if I die. Meaning, yan po ang salitang salvation. Okay, o maliwanag yan. Masarap yan kapag yan actually, gagawin ko yung libro. Okay? Sagot ko po yan sa mga paliwanag ng mga reform na yung kanilang grace alone. Imagine niyo kung grace alone lang, paano ito? Di ba, no? Paano yung Titus 3:5? Through the washing of regeneration and renewing of the Spirit. Maliwanag naman, Pastor, Ephesians 2:8. Correct. Pero may iba ang meaning ng Ephesians 2:8 na salvation that speaks of heaven. Iba ang meaning ng Titus 3:5 that speaks of hell. You are saved from hell and you are saved for heaven. Magkaibang meaning nun. Di ba? Iniligtas ka mula sa kapahamakan sa impyerno, Titus 3:5, iniligtas ka para sa langit, Ephesians 2:8. Maliwanag na maliwanag yan, ha? Ito lamang ay sa mga nagsisi at tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, Pastor, ako po ba'y ligtas na? Now, maliwanag ang Bible. By their fruits, you shall know them. Madali pong magsalita eh. Ang mahirap ay magpatunay. O sabi ng Bible, ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang lahat ng mga bagay ay nagsilipas na. Narito siya'y bawang naging mga bago. So mga kapatid, napakahalaga na maunawaan nyo. Kasi bakit? Maliwanag din ng Bible, kapag ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay nag-transform sa pagiging kambing. Ginawa kang tupa ng Diyos. Pag sinabing kambing, hindi ligtas. Okay, yung iba talaga sa pagkakambing, talagang ipinamuhay. Ugaling kambing, amoy kambing. Ano doon na talagang ipinamuhay? Hindi lamang sa pagiging hindi ligtas. Ano? Kasi ang kambing takot sa tubig. Pag naligo, ang salitang kambing hindi ligtas. Okay. Tapos, ginawa kang tupa. Bakit tupa? Bakit karakteristik ng tupa ang ginawa ng Diyos? Kasi mga kapatid, ang tupa nangangailangan ng pastor na mag-aalaga sa kanya. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Bakit? Kasi ang tupa inaalagaan. Alam niyo ba ang pinakamahal na tela na nanggagaling sa tupa? Ang pinakamahal na tela ngayon sa buong mundo nanggagaling sa tupa. Pero mangyayari lamang yun kapag siya ay naalagaan ng pastor. Kasi yung balahibo po nila, ang tawag po dyan, wool, isa sa pinakamahal na tela. Pero kailangan mo siyang alagaan. Ingatan. Pangalawa, pinoprotektahan siya laban sa wolf. Ano ang mga wolf? Sa Bible, yung mga wolf, yung maling aral. Kaya itong paraan ng pagtuturo na ito, sa ganitong paraan, nakikita mo, Pastor, bakit grace ano ng aral nila? Kaya nga mali, kaya nga ipinapaliwanag ko yung tama. Di po ba? Ngayon nakita natin, mas maliwanag po yung pastor na talagang in Christ alone, through the mercy and the grace of God. Sa ano makikita ang repentance and faith? Acts 20:21. Pakibuksan mo yun, dito na ako mag-focus kasi may 10 minutes pa. Tama ba yan? Tama ba yan?
3:30 pa ng sarili ko eh. Okay, Acts 20:21. Ito po yung sinabi ng Acts 20:21. Bible po ang tama. Ano ba? Sabi ng Acts, dito na ako mag-close para bago ako mag-pray. Pero, okay, kung may naiisip kayong tanong, gusto nyo magtanong o gusto nyo mag-confess? Pero, Pastor, I want Milo. I want Milo. At least baka ano kayo makausilan, ha? Huwag na kayong mahiyang lumapit, ha? Okay. Okay, tingnan niyo po, sa Acts 20:21. Ito ang sinabi ng Bible. Testifying both to the Jews and also to the Greeks. Now, tandaan niyo, ang Jew, ito yung mga Israelites. Ang Greeks, ito ang mga Gentiles. So it is both to the Jews and to the Gentiles. Ano sabi? Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Bakit repentance toward God? Because we sin against God. Bakit faith toward our Lord Jesus Christ? Because God sent His only begotten Son to die on the cross. That whosoever believes in Him, yun ang sinabi ng Bible. Kaya you give your faith to the Lord Jesus Christ, but you repent towards God. Kasi sa Diyos tayo nagkasala. Diba? Si Adan at si Eva, kailan pa sila nagkasala? Sa Garden of Eden. Wala pa si Jesus noon. Hindi pa na isusubo. We repent toward God. And then, you have to believe the Lord Jesus Christ. Why to believe the Lord Jesus? Because everybody, not all believe on Jesus Christ. Alam niyo ba, ang Jew, hindi tinanggap si Jesus as Savior? Kasi bakit? Sa kanila po si Jesus tao lang. Hindi po Diyos sa kanila si Jesus. Ang unang iglesia ni Cristo, mga Jew. Kaya nga nila ipinako si Cristo sa isang dahilan lang. Ikaw ay tao na nagpapanggap na Diyos. Yun lang yung dahilan kaya siya ipinako. Hindi ka talaga Diyos, tao ka. Nagpapanggap ka ng Diyos. Kaya nilagyan siya rito ng nakalagay eh. Di ba sa ulo niya? Nagalit ang mga Jew. Di ba? The King of the Jews. Tinangihan nila yun. Sabi niya, hindi namin hari yan. Ang hari namin ay bababa mula sa langit. Nakasuot hari. Hindi namin tanggap na yung hari namin ipinanganak sa sabsaban. Hindi yan Diyos namin. Ang Diyos namin, bababa talaga siya mula sa langit. Itsurang Diyos talaga siya. Mangyayari naman yun. Kailan sa second coming? Kaya lang, hindi na siya as Savior. Bababa na siya as King and as Judge. Uhusgahan niya na ang tao. Okay? Bakit siya kailangan maging tao? Because that is the humble beginning. You need to be humble. Okay? Kasi madali paliwanaan kung hari talaga yan. Tanggap ko yan. Pero Jesus born in a manger, in a humble place. Diba? Kaya sabi niya, sino man sa akin sumakalita. Kaya, believe on the Lord Jesus Christ. Okay, so you need to believe Him as God, and you need to believe Him as your Savior. At sabi niya, but as Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Okay? O, may tanong. May gusto bang magtanong?
May gusto mag-confess. Ha? Wala? O aasahan ko. Habang natututo kayo, kung talagang ligtas makinig kayo sa akin, magbubunga kayo. Madaling sabihin, tinanggap ko na si Kristo. Pero sana mangyari ang 2 Corinthians 5:17. Ang sino man na kay Kristo ay bago ng nila. Lahat ng mga bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Okay? O, ipahayag nyo. Tandaan nyo po, lagi namin sinasabi ito. Kapag Kristiyano ka na, at tupa ka na, mangangailangan ka ng mag-aalaga sa iyo. Mangyayari sa iyo ang Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Kasi bakit yan na ang magpapalakas, magpapalago, at magpapatibay sa inyong pananampalataya. Okay, tayo tumayo, tayo manalangin. Panginoon, salamat po na